Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. JDB po ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito hong nakarang nangyari na meron hong dalawang barko ng China. Nako, sila ho yung nagbanggaan. Ang nangyari rito ay hinabol nila yung barko ng Pilipinas. No? Pangalan nga pala ng barko ng Pilipinas, ito pong BRP Suluan ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa po ng kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda diyan sa may Scarborough Shoal. Tapos, mga bandang nagkakamali, bandang alas 8 ng umaga ito, alas 9, nako, nangyari po ang insidenteng ito. Ngayon, ayon po kay Senator Ping Lacson, dalawa pong crew or sailors ng CCG 3104 ang natodas diyan po sa nangyaring banggaan ng Coast Guard Destroyer number 164. Pagkatapos na ma-miscalculate nila yung kanilang pagpihit para itrap yung Philippine Coast Guard. At ito isang punto rito na gusto ko ring ipakita sa inyo mamaya. No? Ito nga yung nire-raise kong tanong, bakit may involvement ang PLA Navy Destroyer 164? Kapag ganyan pong may Navy, that is a militarization na po. Dahil sinasabi, ang Coast Guard, ito ay purely civilian lang yung dating. 'Di ba? Para hindi ma-escalate o hindi escalated yung tension. Pero dito ang China ho nag-deploy na sila ng Navy destroyer. So ano na to? Ang ibig sabihin nito, this is a intrusion sa teritoryo ng Pilipinas. 'Di ba? Saka mamaya makita nyo rin gaano ba talagang intensyon nila. Bakit gano'n ang nangyari? Sila tuloy ang kinarma, buti naman. Kaya lang kawawa yung dalawang namatay, pero okay lang yan sa kanila because they both died as a hero sa mata ng mga Chinese sa mainland. Ito, sinisipat ng survivor na kasama nila yung nguso ng barko nila na napango. No, matapos yung salpukan. Yan. Ito nung ilang minuto ito ha. No, ilang segundo ho bago maganap yung salpukan. Yan ang 3104. Naglalagay sila nung pang sa gilid, 'di ba? Para hindi ganong yung impact direkta. Kumbaga fusion. So ito yung last 3 or last 5 seconds kumbaga ng buhay ng dalawa sa tatlong ito. Matapos nga yung salpukang nangyari. Like speaking for the People's Republic of China. But what happened was hindi yata nila na miscalculate nila na tatakbo ng mabilis yung BRP Suluan. So while the BRP Suluan increased her speed, moving further away that fast, ang China Coast Guard 3104 also increased her speed. Yun. And etong si PLA Navy, hindi to kasi katulad ng ng kotse. I think those people who were embedded sa barko natin can understand this. Kapag ang lakas ng impact ng tugulin Pag lumiko ka na ng sharp turn mo, hindi siya katulad ng kotse na kapag nag-brake ka, pipreno. Ibig sabihin, it will be very difficult for you to arrest such turn. So kung tumagilid Hindi yung mga scratch marks. Ay napango nawala agad yung nasa harapan. Kawawa yung mga crew nila. Coast Guard 3104 also increased her speed. Ayan Ang China Coast Guard 3104 also increased her speed. And etong si PLA Navy, hindi to kasi katulad ng ng such turn. So kung mabilis yung liko niya at mabilis ayos lang, nagwa-water cannon pa rin naman kahit na nasalpok. Joke lang. Din yung takbo ng China Coast Guard. It was very napango. Very difficult for them to make it stop already. That's why the collision happened. Ito. Tapos tangka pa rin silang humabol. Tingnan nyo pansinin nyo yung barko sa gilid, yung Coast Guard nila, pango na hindi na gumagalaw. Ito, nagpilit pa rin talaga. Siguro gusto makaganti. Oink. Okay na naman. Intention talaga ng Chinese Navy na turugin itong barko ng Coast Guard natin. Pero hindi na kami mahabol. Collided with People's Liberation Army Navy warship 164 just 10.5 nautical miles east of the shoal. The CCG's forecastle was left severely damaged and the ship unseaworthy.
the Philippine Coast Guard immediately offered assistance, even to those who had pursued us moments earlier. MRRV 9701. We have medical personnel on board. Should you need any assistance, we are willing to provide assistance. Over. Charot. Bait no? Sila na nga yung inilagay sa panganib. Aba, nag-offer pa ang Philippine Coast Guard ng medical assistance. Diba? Pero, tingnan nyo sa loob. Tingnan nyo ha. Suluan! Isa pa. Suluan! Yun. So sila ho yung crew na itong DRP Suluan. Okay, na ang galing mag-maneuver, di ba? The Philippine vessels were there on a humanitarian mission, delivering much-needed food, fuel, and supplies to 35 Filipino fishing boats as part of the Kadiwa para sa Bagong Bayaning, Mangingista initiative. This was no isolated event. It's as if the sea itself struck back, reminding China that some waters will never be theirs, and some boundaries will break those. Uy, BRP Sierra Madre ho yan, mga kababayan. Sa panahon lang ni PBBM, ha, meron silang solar panel. Di ba? Dati walang solar panel yan, nakakaawa itsura nila. Oh, ngayon may kuryente na sila dyan. Oh, malamang may internet na rin sila. Di ba? Okay, very good. Panahon ni Duterte, wala eh. Puslit-puslit lang ng bakal na panukod, pang welding. So, pang konting semento, gano'n, nabubuking pa. Pero dito, nakikipagmatigasan tayo, o di napaayos yung itsura ng, diba, ng lugar nila. Who dared across them. We remain steadfast, in law, in history, and in spirit. These waters are ours to protect. The Philippines does not seek war, nor does it provoke, but it will never yield. Protecting our sovereignty is not aggression. It is our sacred duty as Filipinos. No matter what others may think or do, the Philippines will deter any who threaten its rights. In the face of constant challenges, we stand united to defend the territory entrusted to us by God, recognized by the world and bound by the oath we have sworn to keep. Yeah, ito yung nakakalungkot. Paano pagka wala na si PBBM sa pwesto? Sino ang papalit kaya sa kanya na may ganitong tapang, di ba, para i-assert yung ating karapatan dyan? Although sovereign rights, meron naman tayong territorial claim din doon sa isa sa Pag-asa Island. Now, going back, sorry. Diba? Sino yung papalit? No, kapag isang Duterte na naman yan o isang Makachina, wala na, sira na naman lahat ng mga pinaghirapan ng ating presidente nitong administrasyon niya. Baka yung mga barko natin, isang la pa yan sa palubugin, hayaan na lang na mabulok. Diba? Tapos hindi na magpapatrolya. Dalang katuwiran, baka magalit ang China. Ay nako. Now, ito yung isang sinasabi ko kanina. Bakit may involvement na rito ng Chinese Navy? Tapos yung klase nung dangerous, supposed to be, it's a dangerous maneuver na ang gagawin nila ay haharangin nila, isa-sandwich nila pag ano. Kunwari, ito yung Suluan, BRP Suluan. Ito yung Philippine Navy, yung Chinese Navy, diyan unahan. Tapos dito naman sa tabi, yung Chinese Coast Guard. Ganun yung target nilang mangyayari sana, isa-sandwich. Ang problema, sabay-sabay sila ng pagpihit, di ba? Nagkasalpukan tuloy. Ako ang tingin ko rito, hindi po ito on the side of the Chinese Navy, hindi po ito para mag-dangerous maneuver lang and then blockade sa dadaanan. Ang tulin niya masyado eh. Diba? Ang pagliko niya po, kung kailan malapit na, tinutumbok na talaga ng dulo ng unahan niya etong BRP Suluan. Ay ang problema, hindi nila akalain na hindi ito magi-stationary katulad dati na kapag may mga dangerous maneuver ay nagpapatay na ng makina yung Coast Guard natin, tapos atras yung pihit ng mga propeller para mabilis tumigil. Hindi nila akalain na makikipagpatintero ito sa kanila. Yun ang sinasabi ni Tariela. Pero again, hindi po maganda ang ibig sabihin yan para sa akin. This is like an intrusion etong ginagawa nila. May Navy na militarization na ang ginagawa nila. So maaaring sinusubukan po ng Philippine Navy, ng Chinese Navy, yung sinabi last year ni PBBM na kung sakali na mayroong mamatay na Filipino crew natin anywhere, not just within the exclusive economic zone, because anywhere in the South China Sea, na may namatay dahil sa kagagawa ng mga Chinese diyan sa karagatan, ay i-invoke niya ang Mutual Defense Treaty with the United States of America. Talagang, I would say, naghahanap sila ng sakit talaga ng ulo.
naghahanap sila ng pwedeng maging dahilan ng gulo at may masisisi sila because kay lagi nilang pinoportray na sila ay bida, sila ang kinakawawa. Ganun palagi sila eh. 'Di ba? And then inaano nila na na matakot yung mga Pilipino na baka magkaroon ng giyera kasi yun ang itinanim sa utak ng mga Pilipinong duwag eh nung nakarang administrasyon na baka magalit ang China, wala pang 5 minutes andyan na yung missile nila. Oh, 'di ba? Nako, ang nangyari po sa gusto nila sila ho ang namatayan ng 2 crew. Matapos na magkasalpukan. And then later on pagkatapos niyan wala, hindi na tumambay na yung barko na yan at mukhang nag-o-offer na sila ng assistance doon sa Chinese Coast Guard vessel. No. Pawalang ya talaga tong mga to. Okay? All right, so please don't forget to hit the like button and share this video. And again, congratulations po sa BRP Suluan sa crew nito na napakatapag, buong-buo ang puso na makipagpatintero dito po sa Chinese Navy. Okay, ako po ang inyong ubang lingkod, Johnny the Bagger. Maraming salamat po.